So, okay po. Purihin po ang Panginoon. Again, it was a privilege for me na magsalita po dito po sa unahan po ninyo. Ano po? At napakaraming bago na rin na hindi ko nakilala yung sa kanila. Ano po yung kanilang mga pangalan. At purihin nga ang Panginoon na muli nga ay nakabalik nga po sa pagtuturo dito. Ano po? So, sige po, let us all stand and let us open our Bible in the book of 2 Timothy chapter 4 and verse number 2. 2 Timothy chapter 4 and verse number 2. Yan. Okay. So, yan po, nandyan na sa unahan. While I'm reading the text, follow with your eyes na lang po. Ano po? So the Bible says, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all sufferings and doctrine. Ano po? So, and then Roma chapter 10 and verse number 15. Roma chapter 10, and how shall they preach except they be sent? It is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good tidings. So, pares na sulat po ni Apostle Paul ang dalawang talata na yan. Ano po? Na kung saan ay he encouraged, giving the testimony to Timothy and also saying to those who are preacher and sharing the word of God, napakapalad ng mga taong humahayo at nangangaral ng salita ng Diyos. Ano po? So tayo po ay manalangin, tayo po tumungo at pumikil. Let's all pray. Father God, this morning again, we thank you, Panginoon, for thy blessing. We come before you, Panginoon. Kami po ay humihingi ng karunungan, O Diyos. At patuloy po na itago mo, O Diyos, kami para sa iyong likuran, Panginoon. Patuloy po, ikaw ang mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Ang banal na Espiritu ay patuloy pong lumukob, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Itinataas namin, O Diyos, ang lahat ng bagay na ito, alang-alang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Okay po. So, doon po sa ilan, ako po ay hindi komedyante. Ano po? Seryoso po ang akin pong pangangaral, type of preaching. Okay. So again, in the book of 2 Timothy, it was the final exhortation or final challenge of Apostle Paul given to Timothy. Ano po? Na kung saan ay alam natin that Timothy is a new preacher, a new pastor, in whom sa kanya, hindi talaga madali. Kumbaga, like for me, as a new pastor, kailangan talaga, there's someone who is encourage sa bawat isa sa amin, sapagkat talaga ang pagiging isang pastor ay talagang sabi nga dito ay yung magugulat ka na lamang sa bawat mga mangyayari. Ano po? So, nandito, let us first know, ano ba, kasi our title this morning, sabi nga po natin dito, what's in the pastor or worker's shoes? Ano ba ang laman? O ano ba ang, sabi nga natin, ano ba ang naandoon sa sapatos ng ating pastor o sa sapatos ng ating mga manggagawa? It is not literally, ano po, but it is an idiomatic expression na sinasabi din, na andun yung ibig pakahulugan nito, yung ano ba yung kalalagayan nila? Ano po? Ano ba yung kalalagayan ng ating pastor? Ano ba ang kalalagayan ng mga manggagawa? Because being a worker and a pastor is not an easy job. Kumbaga parang ang isip kasi nung ilan, kapag ikaw ay, hindi ka naman masyadong matalino, diyan ka na. Magpastor ka na lang, magworker ka na lang, di ba? Kung wala kang ginagawa, doon ka na lang. Kung kaya yung iba, pag ikaw ay, professional ka, nagtapos ka, ikaw ay maganda ang iyong pinag-aralan, hindi ka pwedeng magpastor, ikaw ay supporter na lang, which is, namamali tayo ng ating view. In regards to sabi nga po natin sa isang manggagawa at pastor,
Because sabi nga natin dito, they are elect among the elect. Ano po? Hindi nakakatakot magsabi ng ganyan. Ano po dito? They are the elect among the elect. We are the chosen one of God. And to those person who are chosen by God, pumili pa ulit siya. At ganun, napaka-espesyal. Ano po ang isang manggagawa ng ating Panginoon? At sabi nga, hanggat hindi mo nararanasan ang ganyang trabaho, sa iyo, dali lang naman. Okay lang naman yun. Tiga po. Hanggat di mo nararanasan, kaya nga sa mga magulang, sa mga anak, na pag ikay nagkaasawa din, mararanasan mo din yan. Tama po ba? Kaya yung mga ina, nung sila'y nagkaroon ng pamilya din, iba yung pagtingin nila, ang view nila sa kanilang mga magulang na. Nag-iiba yung pagtingin nila kasi nararanasan nila, hindi lang nakikita, naranasan na rin nila kung ano ang itsura ng pagiging isang magulang. Ano po? Sa mga bata, parang, trabaho lang naman nila yun. Ganito lang naman, kaya okay lamang, di ka po? Pero pag magulang na, iba na talaga. Ano mo? Kumbaga parang yung may trabaho at yung mga kabataan lamang, pumapasok lamang, ang dali yung gumastos ng pera, ang daling manghingi. Pero pag nagtatrabaho ka na, ang hirap ng bitawan kahit may pera na eh. Di ka? Iba kasi kapag ikaw ay nasa pwesto na. Iba kasi kapag ikaw na ang nakaka-experience. At sa bawat isa sa atin, ang marami sa atin, hindi natin naiintindihan talaga what is in the pastor and worker shoes. Hindi natin alam. Sabi nga dito ng talata in the book of 2 Timothy, in verse number 2 ng chapter 4, preach the word, be instant and season and out of season, reprove, rebuke, exhort with all long sufferings. So the first thing that we have seen here, they are always preparing for the food that we need. Ano po? Sila po yung lagi pong nagtatrabaho. Kumbaga para sa atin, para lagi po tayong makakain ng bagong pagkain, ng mga masustansyang pagkain. Ano po? So yun ay pinag-aaralang mabuti. Nasabi nga po dito, be instant and season and out of season, reprove, rebuke, exhort, and all sufferings and doctrine. Lahat ay pinag-aaralan ang bawat, sabi nga po natin dito, ang bawat litanya. At yun ay hindi madali. At yan nga po alam nyo po, yan ang pinaka-ayoko talaga Una talaga kung bakit ayoko talagang mag-teacher. Kasi ang pagiging teacher, walang katapusang pag-aaral ng pag-aaral. Di ka? Kahit ikaw ay nagtuturo na, mag-aaral ka pa rin. Ano po? Tapos pagdating, yun, naging pastor. Wala ding tigil. Kaaral. Doon sa mga bago, ano po? Pag ang pag-outline na, yung pagkakaroon ka ng outline ng isa, ay parang ang hirap na Makagawa ka ng isa? Tama po ba? Yung makapagturo ka ng isa, ay napakahirap na nun. Tama po ba? Tapos papatagalin mo ng 1 oras? Ay, nako, napakahirap po noon. Teka, I just imagine the work of the pastor, the worker na mga ganyan, gumagawa ng, ako, personally, ang ginagawa ko pong pagtuturo, may Miyerkules, prayer meeting natin, evangelistic, may worship, meron sa groupings, meron po sa doctrine, diba? Ay meron pang mga Bible study. Diba? Iba yung turo mo din sa believer, iba sa unbeliever. May online pang young people, may online pang married. Diba? Napakadami. Kailan mo yung pag-aaral? Every time na kapag ikaw ay nakapagpahinga na, ano po, habang nagpapahinga, ay gawa ng gawa pa rin. Pagkatapos ng humayo, gawa ng gawa pa rin. Ano po, so ganun nung kami ay naririto din. Ano po, maaga nga alis, magtuturo, tapos pagdating ng gabi, saka ka paggagawa ulit ng mga ipang tuturo mo. At hindi madali, kasi sa pag-aaral, kumbaga sa ibang bagay, parang okay lang na magkamali. Pero when it comes to the doctrine, when it comes to the Word of God, hindi basta yung ikay pamali-mali. Tama po ba? So kailangan ay maging masikap.
Hindi lang basta ikay kumuha ng talata. Hindi lang basta ikaw ay, sabi nga, ituturo mo, kundi talagang pag-aaralan mong mabuti ang salita ng Diyos. At yan po yung mga mangangaral natin. Ano po? I do believe, hindi madali din kay Romel yung mag-preach na, magturo ng ganon. Yung halos 1 oras din. Ano po, na pagtuturo. At yung pag-aaral din po nun, hindi yun ay nakuha ng 1 oras lamang po. Na pag-aaral po yun. Ano po? So makita natin, kumbaga, yes, we do have a different job, but always, tingnan din po natin, ano ba yung trabaho talaga ng ating pong mga manggagawa at ng ating pong pastor. So sabi nga po diyan, they prepare the food of the flock. Ano po, when it comes to the doctrine. Ano po, when it comes to the Word of God. Secondly, makikita natin po dito in verse 3 and 4, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they help to themselves teachers having itching ears. Na kahit ganyan, sabi nga, may mga membrong ganyan, may mga papangaralan ka na iba ang kanilang, sabi nga, may gusto silang pakinggan na ganito, na kapag ikaw ay, sabi nga, nagturo ng iba, meron di ang sasama ang tingin. Yeah? Opo. And they need to accept the truth that anyone, sabi, not anyone will really appreciate to the Word of God. Not anyone who will really appreciate yung itinuturo. Hindi lahat po ganyan. At yun ang katotohanan na tinatanggap lagi po. Na pag ikaw ay nagturo, ano po, merong matutuwa, may magpapasalamat, at merong magagalit. At napakahirap pong magbalanse nun para sa isang tagapangaral. Kung bakit nandito po ang isang mangangaral, sabi nga po, ang buhay ng isang mangangaral, they still, sabi nga po, nandun nagpapatuloy para po, sabi nga dito, para sa mga tinuturuan. To their, sabi nga natin dito, to the fellow, sabi nga natin dito, sa mga kapatiran. Perseverance. Ano po? For the fellow brethren. Nagsisikap na kahit, ikaw ay nagalit na, o kahit masama ang iyong mga sinabi, they still share the Word of God. They still exhort them. Ganyan po ang isang mangangaral. At napakahirap po noon. Kung papaano mong ida-down lagi ang sarili mo. At sabi ko nga po sa akin, yan ay nararanasan ko po yung mga bagay na ito. Na kung saan, nagturo, ano ga sinasabi nito na, bakit pinapatatamaan ko daw siya? Bakit daw siya sinasabi? Sabi ko, aling bahagi? Aling bahagi doon ang sinabihan ko siya na ganito, ganyan? Diba? Ay hindi daw sisimbahan hanggat hindi daw ako nahingi ng sorry. Sabi ko, ano alin doon? Pero sabi nga, is because we want them na makita ang katotohanan, nagpapakumbaba. Kumbaga kahit, taliwas na, kailangan mong mag-down. Ano po? At hindi madali. Kumbaga tayo, may kanya-kanya tayong pride. Ang mga manggagawa, ang pastor din, may pride din po yan. Lahat tayo may pride. Pero sabi nga po, nagpapakumbaba, laging nagpapakababa para lamang po sa bawat isa sa atin. Opo. Ang ating pastor, matapang lang talaga yan pag yan nangangaral. Talagang ang litin yan ay talagang halos mapuputol ang litin yan. Pero subukan nyo po yung kausapin ng personal. Oo. Sasabihin ko sa inyo, kahit anong usapan ninyo ay pepede diyan. Oo. Kayo magugulat na lamang sa mga salita niya minsan na kung anong lalabas diyan. Oo. Ay subukan at kilala ko na ang ating pastor. Opo. Kung kaya sabi nga dito, hindi po madali. Yung gano'n na alam mo, yung mga membro, sabi, doon sa church po natin, sa Talisay, kahit pa paano nung kilala mo naman ang ugali ng mga membro kilala mo na kung paano din sila mag-response. Alam mo na rin kung saan yung nakatayo lagi sila. Kung saan sila nakaupo doon, alam mo na rin po yun. Kaya alam mo rin, nakakarating din, sa totoo,
nakakarating din ang bawat salita pinag-usapan nila sa kanilang tahanan. Nakakarating din po. Kaya careful po kayo sa inyong mga sinasabi. Baka akala lang po ninyo, hindi nalalaman ng pastor yan na manggagawa. Hindi po, nakakaabot po yan. Marahil, sabi niya, kakampin ninyo yung kausap ninyo, ay, sasabihin ko sa iyo, parang politika din yan. Ang politika, di ba? Magkakasama sila, o tawag dito, suportahan sila, pero pag natapos na yan, sasabihin ko, kalaban mo na yan. Nakakakwentuhan natin po yung former ng konsehal doon. Ay, talagang ganyan. Marami ganito din sa atin. Kaya be careful tayo ng ating mga sasabihin. Pero sabi nga, ang pastor, patuloy pa rin. Sa paghahanda, patuloy pa rin yan ang mga manggagawa natin, tumutulong sa atin kung papaano pa rin tayo po lalago pagdating sa ating pong pananampalataya. Thirdly, sabi nga po dito, in verse number 5 and 6, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, and make full proof of thy ministry. So not only the work of the pastors and worker is to prepare the flock's food, not only to persevere for the fellow brethren, but also making proof from their faith. Makita, ipahayag sa kanila, at bilang isang manggagawa, hindi po madali. Napakataas ng expectation na kailangang abutin lagi ng mga manggagawa ng pastor. Diba? Na para bang pag sa member, pag ikaw ay nagkamali ang member, okay lang yan. Diba? Pero pag ang manggagawa, ang isang, sabi nga, pastor ay nagkamali, parang ang hirap ng tanggapin. Parang hindi bagay na nagkakamali. Diga po? Pero laging nagsisikap. Lagi pong nagsisikap. Parang very unfair yan eh. Parang unfair. Yung ganong bagay. But because of that, sabi nga po natin dito, na andun po ay para ipakita na kahit mahirap, ay patuloy pong naninindigan kung ano ang tama. Naninindigan kung ano po ang sinasabi ng mga mangangaral. The proof of faith. And then sabi nga po dito, 7 and 8, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. And verse number 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day, and not to me only, but unto all them also that loveth his appearing. Nakikita natin dito, na sabi nga natin dito, na andun po ay mabalasik, o sabi nga po natin dito ay patuloy, talagang nagpupursige upang matapos ang tungkulin, ang laban. Because in every time, sabi nga po natin dito ay laging may battle. At ang mga manggagawa at ang pastor, they are the frontliners. At naandong kailangan nilang, sabi nga sa bawat laban, sila ang susuong, sila ang papasok. Piercing. Piercing. Sila yung talagang pumapasok at tumaharap para sa laban. Kung maraming mga pagsubok ang nararanasan, maraming problema, pagdating sa church. And I know, ganun ang nangyayari dito. At wala namang bago sa church, pare-parehas po. Sabi nga po, sa church, may kanya-kanyang problema. Bawat pamilya. Lahat po yun, ibinibigay, ipinapasa sa pastor. May personal problem. May family problem. May ibang problem. Ay, yung problem pa ng bawat isa. Pero lahat po yun hinaharap. Kaya ang pagiging pastor, hindi talaga ito madaling gawain. Hindi talaga ito madaling trabaho. Hindi ito dahil sa wala kang ginagawa sa bahay, o dahil ikaw ay, hindi ka naman, sabi nga, wala tayong pang suporta, pang tuition, diyan ka na lang. Hindi po ganun. Hindi madali. Dahil kung madali ang magpastor o magworker,
di dapat tayong lahat ay nag-worker na. Pero bakit hindi nyo po kayang gawin? Yeah? Kasi hindi natin kaya. Bukod sa sabi nga natin, may kanya-kanya tayong tungkulin, pero hindi natin kayang iwan ang maraming bagay just to serve the Lord. We cannot give our life, our whole, for God. Yan ang katotohanan eh. But there are someone na kayang ibigay ang kanilang buhay, ang kanilang i-give up ang kanilang mga pangarap para lamang po tayo'y tulungan. Amen? Kung walang nagsakripisyong Pastor Eloy, kung walang nagsakripisyong mga manggagawa, do we think tayo kaya po ay mananatil at tayo kaya naandito pa? Di ba po? Minsan, hindi natin na-appreciate yung ganung bagay. Para bang isip natin, oy, trabaho lang naman yan. Oy, nagbibigay naman tayo ng support sa kanila. Okay na yan. Bahala sila. No. It's not just simple as that. Being a worker, being a pastor is not an easy job. Yeah? Kung gusto nyo pong maranasan, pumasok kayo. Kaya nga yung mga nagpo-volunteer, ano ka na pag-iisip ng mga yan? Ano ka na pag-iisip ng mga yan? Di ka? Yung kasarap ng buhay na may trabaho. Kasarap nakakabili ka ng gusto. Pagdating din, tiis. Di ka? Aros kaldong mga iga. Ang mga ganyan baga. Tapos sinigang na may, dates. Ano ba yun? Mga ulam, mga ganyang pagkain. At hindi natin kayang basta kumain na lang ng mga ganon, mga basta na. Tama po ba? Hindi natin kayang magsakripisyo na ito yung pagkakasyahin mo lamang na allowance mo. Na hindi ka makakabili ng gusto mo. Mag-iintay ka lang talaga sa biyaya ng Panginoon. Kasi yan ang marami sa atin. Hindi natin kayang gawin ng mga bagay na yon. Tama po ba? Sabi nga, that is the shoes of the pastor and the worker. That is the shoes of the pastor and the worker. Hindi po madaling trabaho ang isang manggagawa at isang pastor. Opo. Sa mga manggagawa dito, yan ay, ang manggagawa, yan ay napaka-kwan pa rin pong mga gawain. Kumbaga, kung ikukumpara mo sa pastor, napakalayo pa. Dahil ang pressure wala sa manggagawa eh. Ang manggagawa, susunod ka lang ng susunod sa pastor. Diga? O sabi, humayo ka. Ganun lang. But the whole pressure, yun ang matindi doon. Whole pressure, lagi nasa pastor. Pag may umalis diyan, sisi sa pastor. Kapag bumaba ang bilang, sisi sa pastor. Kapag may nangyari, sisi sa pastor. Lahat yan. Kaya ang pagiging manggagawa po at pastor, lahat ay sakop niyan. Kaya inyo pong intindihin minsan, kung may mga bagay talaga ang ating pastor, may minsan lumalampas ang salita, ay inyo pong higit na unawain. Dahil hindi po madali. Lagi ko nga sinasabi nga, ang mga magulang nga, di ka ang inyong mga anak ay di ka? O ilan lang yan, ang inyong anak, ang hirap kang ispilingin, ang hirap kang, tama ba sa mga magulang? Ang mga anak na ito di ba? Laman mo na yun at dugo, ang hirap pa rin ispilingin. Di ka? Ang hirap pa rin pakiusapan. Ba't ka hindi makaintindi? Yung mga simpleng bagay, ang hirap nilang intindihin, ang hirap nilang gawin, kahit alam nilang, for the sake of them. Is that right? Yeah? Ay, tinan niyo po ang pastor. Ay, sino ganyan? Hindi naman yan kadugo. Hindi naman yan kalaman. Diga? Hindi. At pakikitunguhan mo, ang bawat isa na yan, may iba't ibang ugali. Iba't ibang kakayahan ng pag-unawa. Kaya talagang, ele-level yan. Kung bata, bata. Ano po?
Kapag kaharap mo, sina Rosalind, ganun ka din. Ano? Sa lahat, babagayan mo ang ipinapakita. At hindi po madali yung ganun, mag-a-adjust ka ng i-adjust. Pagkaharap mo yung professional, be professional. Hindi po yun lahat. Kasi iba't iba, kanya-kanyang pangunawa din yan. Kanya-kanya kung paano, sabi nga po, yung pag-abot nila. Yan po ang trabaho. They always make the peace, a unity, at the same time, yung ikaayos ng church. And sometimes, the members don't understand it. May mga action na ginagawa minsan ng pastor na hindi naiintindihan ng mga miyembro. Pero inyo po laging tandaan, para po yan sa kapakanan ng gawain ng Panginoon. Opo. Ang pastor po, mga manggagawa, sa akin, hindi po yan sa sarili laang. Dahil kung sa sarili lang, ay wag nang magpastor. Opo. Kundi yan po, laging iniisip niyan, para sa kapakanan ng gawain ng Panginoon. Opo. That is the shoes. And sabi nga po ng ating mga manggagawa, ng ating pong pastor. Ngayon, bilang tayo naman, nakita natin yung mga iba't ibang bagay na ginagawa ng pastor. Because ang hirap po talagang unawain o sabi nga natin, sumama sa mga naisin ng ating pastor kung hindi natin naiintindihan ang trabaho ng mga manggagawa. Mahirap po silang, sabi nga natin, ay samahan sa kanilang mga ginagawa o intindihin na parang ang palagay natin, kaya na nila yan, ganito, ganyan. Hindi po ganun. Sabi ko nga po, kung sa inyo lamang pala ay madali lamang ang maging manggagawa, pumasok kayo. Subukan ninyo. Kung gusto niyo magpastor, okay. Papalit ako. Doon kayo magpastor. Ako yung member. Because sometimes, ang iniisip, hindi naman naiintindihan ng pastor ang mga member, basta lalagi pa-commit, basta utos ng utos, ganyan. Hindi, naging member din ako Naging member din ako Ang mga yan, naging member din. Ang mga manggagawa, naging member din Di ka? Pero gusto nila na mas maraming trabaho Mas maraming hirap. Kasi ang worker talaga at ang pastor, iyan ay maraming hirap. Kaya awan ko nga, bakit di yan? Ang dami nag-full time dito. Gusto atang maraming hirap at maraming trabaho. Hindi po madali. Ngayon, dako po tayo sa ating mga puntos. Yamang nakita po natin ang iba't ibang, sabi nga natin dito, sapatos na sinusuot ng ating pastor at worker. Sabi dito sa verse number 10, as a first point natin, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto the Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Just imagine Demas had forsaken Paul, iniwan. At bilang tayo po ay, kung tayo ay nakakaunawa, bakit natin iiwan sila na mag-isa? Diba? Kung tunay na naiintindihan natin ang trabaho, naunawaan natin ang trabaho ng bawat isa, sa halip na ating pabayanan sila, what we need to do is to support them. Is that right? Opo. Kumbaga, parang sa isang mag-asawa din. Kung alam mo ang trabaho nung isa, ito lagi si Ama, halimbawa, nagtatrabaho lagi, naghahanap buhay. Ang suportan ni Ina, doon sa tahanan, nandun na, mag-alaga sa bata. Yung mga sabi nga doon ay mga alaga. Doon. Para pag dating nito sa trabaho, nandun na hindi pa ito magtatrabaho, kundi may susuporta sa kanya. Amen? So sabi nga po, ang isang manggagawa ay lagi talaga yung hahayo at hahayo Ano po? Kaya napakapalad ng mga yan Tayo hindi natin kayang gawin yung hirap o yung ilan, hindi kayang gawin yung hirap at trabaho,
pero kaya natin silang suportahan. Amen po ba? Kung hindi nyo kaya pong maging worker, o pastor's wife, pero sigurado kaya natin silang suportahan. Amen po ba? Oo. Binigyan kayo ng mas maayos na kaya nyong, sabi nga ay mag-earn ng money. Kaya ninyo right? Pero ang mga manggagawa, wala na silang kakayahan sa kanilang sarili. They give their life unto the Lord. So tayo, dahil may kakayahan kayo, pagdating sa, sabi nga, financially, o sa ibang bagay, what we need to do is to support them. Amen? If we really understand their work. Pero hanggat hindi po natin naiintindihan ang kanilang mga trabaho, ang kanilang ginagawa, we will not support them. Ito si Demas, hindi naiintindihan nito ang tunay na trabaho ng pastor. Ni Paul. Teka? O baka ito'y napagod, kaya iniwanan na niya rin si Apostle Paul. Sabi nga natin, ang full-time is to a called believer. Especially yan sa pagdating po sa Panginoon. Tayo niyo po, ang isang ligtas is special na yan Ang Diyos namatay para sa Kanya Di ka? Tama po ba sa mga ligtas? Katulad ng sa evangelistic kanina, di ba? Ang Panginoong Jesus ay namatay. Are we worthy for that? No. It's because we are special because God loved us. Just imagine, sa kinamatayan ni Kristo, kumuha pa siya doon. Di ka? Ng mga mangunguna, ng mga magtuturo. Sabi ko nga po, problema minsan sa bawat isa sa atin, mga kasama, is sometimes, kapag nakita natin na mas maalam tayo, o kumbaga tayo naman yung mas tayo nagagamit, o malaki yung ating nagiging giving, o tayo ay may talento, na para bang, ang tingin natin lagi, parang kung sino na tayo. Ganyan And sometimes parang, kinokontrol na natin Di ka? Ay, dapat ganito po, dapat ganyan. Yes, we can, sabi nga natin, pwede tayong mag-share ng mga ideas, but always remember that always the final decision is in pastor. And do not be offended if your suggestion ay hindi po natatanggap. Because yan po ay merong pahayag ang Panginoon kung bakit po hindi yan tinanggap. Sabi ko nga po, may mga ideas tayong ibinibigay, but hindi natin nakikita ang church, ang whole view ng church. Oo. Minsan akalaan natin, tingin natin, oy, yung akin ang ginawa, okay na. Pero minsan, bakit minsan sinasaway pa rin tayo? Kasi hindi nakikita natin ng kabuuan ng church. Opo. Minsan may nakikita akong ganun rebuke ng rebuke. Dahil papatamaan yung isa, ang dami namang nadadama. Kung bakit na, tama naman ang ginagawa, nagre-rebuke doon sa isa. Pero dahil nagiging careless, ang daming nadadamay. Ang dami na kung saan, hindi niya namamalayan, ang dami nang magagalit sa kanya. Kaya minsan, sasawayan din yan, ay bakit? Tapos ikaw naman, tama naman ang ginagawa ko Kasi hindi natin nakikita at hindi natin alam yung ugali ng iba at yung problema ng iba. Yan po mga kapatid. So, it's a privilege for us kung tayo ay gamitin ng ating Panginoon. And always remember this. Kahit kayo'y magaling sa isang bagay, or gusto mo man na mag-ministeryo, pag yan ay hindi pinayagan ng pastor, wala kang magagawa. Kaya sa mga may ministry, magpasalamat sa Panginoon, magpasalamat kayo sa pastor at pumayag ang pastor ninyo. Diga? Oo. Yung iba, gusto din mag-ministry, pero hindi pwede Diga? Oo. Kaya ang pagkaroon ng ministry, parang akala uy, yung pastor, ako'y magaling dito kaya ganun. Hindi. Dahil mabalit ang pastor nyo,
sa inyo kung bakit kayo nakakapag-ministeryo. Yan ang reality ng church. Kapag ang pastor ang umayaw sa iyo, kahit gustuhin mo, hindi ka pwede sa ministry. Opo, yan ang katotohanan. Kaya wala tayong ipagyayabang po dapat sa mga lingkod ng Panginoon. Dahil kung mas magaling ka, ikaw ang tatawagin ng Panginoon na maging manggagawa o pastor. Tama po ba? Kung laging tama ka, sabi maayos lagi, dapat ikaw na lang nilagay ng Panginoon. Pero hindi eh. Amen po ba? Amen. Ayan po, kaya sabi nga po tingnan natin ang mga ganong bagay. Ano po? Tingnan natin nga po, yung kung hindi ka tinawag talaga ng Panginoon, pag full time, pwede kang sumuporta sa mga manggagawa. Hindi lang po yan na, when we say support, as a verb, it gives assistance to, it means, sabi nga, especially financially, unable to function or act. Para ang pag sinabi natin sumuporta, makatulong sa kanila. Sa kanilang pang-araw-araw na mga bagay na hindi natin kayang gawin. O sabi ko nga po, kaya nyo po bang gawin araw-araw na humayo? Kaya nyo po bang araw-araw na kayo'y magtuturo? Sa palagay nyo po, kaya nyo po ba yun araw-araw? Hindi. Kasi tayo may kanya-kanyang gawain eh. Pero kaya natin silang suportahan para sila ay laging maging malakas sa paghayo. Amen po ba? Oo. Kaya natin suportahan sila sa ganong bahagi. By means of prayer, by means of financially. Hindi kailangan po ng malaki yung maramdaman na meron silang kasama sa likod, na hindi sila nag-iisa, na merong mga kapatiran na laging sumusuporta. Amen? Opo. Yan po, sabi nga, to support means give assistance to, unable to function. Para sa parang ang sasakyan. Abay, kapag hindi mo ginastusan niya ng gasolina, hindi yan tatakbo. Tama po ba? Oo. Ang mga worker po, ang pastor, tao din yan. Kung ano pong kailangan po ninyo, kailangan din po yan. Oo. Hindi ang mga babae po nag-full-time ay tumitigil na yung buwanan nila. Ano? Hindi pag full-time na yun, ay tigil na, wala na akong gagastusin din. Hindi. Di ka? Oo. Ay, saan nila kukunin ang mga bagay na ganun? Tama? O pag sila ay nagkasakit, di ka? Saan nila kukunin yun? Right? Ikaw naman may kaya, bakit hindi nandun ang suporta? Man? Dahil pag malakas yung mga yan, laging magiging masipag. Pag laging busog yung mga yan, ay lalo yung magiging masipag. Ay, talagang sigurado po, mapapahiya yan. Walang nakakahiya naman ganun, di ba? Manggagawa ka, pinapakain ka na, di ba? Sinusuportahan ka na, tapos ikaw ay patulog-tulog, tanghali nang gumising. Abay, nakakahiya yan. Di ba? Nakakahiya yan. Pag wala kang ginagawa, nakakahiya po yan. Di ba? So the brethren, on whom hindi nila kaya yung trabaho ng worker na manggagawa ng pastor, ay di tayo sumuporta. Amen? Oo. Dahil sa inyo naman, mas madali ang magtrabaho. Mas madali sa inyo yung gawain ng ginagawa ninyo. Pero ang mga manggagawa, they give up everything just to share, to go, and to feed the flock. Amen? Amen po. As a noun, ang support means a thing that bears the weight of something or keeps it upright. Ano po? Yan. Sila yung, sabi nga ay tumutulong, sumusuporta. Sila yung nagbubuhat sa gawain dito sa church. Alam naman natin, ang higit na, sabi nga natin dito, sa pagdami ng church, upang makilala ang church, ang gawain ng Panginoon, dahil ng mga manggagawa at ng pastor. Tama po ba? Yes, may nagagawa ka.
pero not like ng mga manggagawa at ng pastor. Tama po ba? Hindi ko naman po binabaliwala, may nagagawa ka. Pero hindi mo pa rin kayang tawaran ang ginagawa ng manggagawa. Sabi nga, maghapon, tuturuan mo lagi sa school, ganyan, ang mga estudyante. Maghapon, lalo na po ngayon, ang laki ng oportunidad sa pagtuturo ngayon. Actually, sa sa Talisay po, binibigay na sa amin ang lahat ng rooms sa akin. From 5:45 a.m. up to 6 p.m. Ang binibigay pong slot. From Monday to Friday. Diba? Kaya po, I do believe, dito po, mabubuksan ulit yung mga ganong sistema. Ilan po ba ang atin ditong mga Bible studies? Nasa? 140 plus, 141? Ayun. Sigurado yan, madadagdagan pa. Oo. Napakadami. Dito sa Batangas, ewan ko lang kung mayroong pinakamadaming Bible study na hihigit sa Taysan. Hindi po ba kayo proud na kayo member ng Taysan? Ng God is Able Taysan? Yung iba atay hindi. Oo. You know what? Kung bakit nakilala ang church ng God is Able? Kasi may manggagawa at merong pastor. At may mga kasamaan na sumusuporta. Dahil kung sa mga manggagawa lang, hindi rin nila kakayanin yan kung sila'y magugutom. I will tell you, pag yan ay nagutom at nagkulang, hahanap yan ng mga sideline na mababawasan ang mga pagtuturo. Pero dahil may mga kapatirang handang sumuporta, tuloy ang gawain. Amen? Oo. Kaya nga maraming sumusuporta, maraming nagpo-full time kasi merong mga kapatiran na laging sumusuporta. At yun yung gawin natin, yamang nakikita natin the shoes of the pastors and the worker. Ang gagawin natin, laging suporta sa kanila. Ano po, na parang ganito when it comes to camera, meron tayong mga tinatawag tayong mga tripod. Sila yung gumagawa, but sa likod nila, meron na naandiyan yung mga kapatiran. Amen? Amen. Ano po? So, nandun po, dapat tayo lagi po nakikita, nakaalalay sa kanila, nasa tabi nila, at kasama nila sa bahagi na, sabi nga dito, sa mga bahagi ng mga tinawag, sabi nga kung hindi kayo maging misyonero, pag sumikapan yung maging milyonaryo para pang-suporta sa mga nagmimisyon, sa mga humahayo. Huwag kayong mangarap po, mga nagtatrabaho na yan na lamang ang sweldo ninyo. Ang lagi ko pong desire sa church, doon sa atin sa Talisay, kung merong mataas na posisyon, yun ang iim mo. Sa mga estudyante, huwag kayong basta makapasa lang. Yung sabi ni Duterte, 75, ganyan? Hindi. Hindi ganyan. Ang targetin mo lagi yung number 1. You know what? There was an experience here at Kabuyao. Alam niyo po, doon, dahil mga professional, mga supervisor, naging ganyan yung mga member. Tingnan niyo, sino ang mga nakakasama doon na invite? Mga matataas na katungkulan. At madaling pakinggan sa baba. Kaya for the ministry's sake, yan po sa atin. Pero sa ating sarili, okay na tayong makatapos Ganyan. But because of the ministry, we want to support the ministry. Let us aim high for the ministry of the Lord. Amen? Opo. Ayan po. Sabi ko nga po, pag tayo ay 100,000 na mag-tithes, awan ko lang sa mga manggagawa na yan. Diba? Marami pa dyan magpo-full time. Oo. Kaya mga kapatid, sabi nga po natin,
Tingnan niyo po dito. Philippians chapter 4 verse 16 to 18. Philippians chapter 4 verse 16 to 18. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. Verse 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. And verse 18, but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Diba po? They support. They support. Nandun yung pagsuporta nila sa gawain kay Paul. At yun ay bunga na sila ay ligtas. Kaya nga ang biruan di ba? Sa mga worker, biruan di yan. Pag nagpapamerienda na, ligtas na yun. Di ba? Ganyan yung mga humahayo. Uy, ligtas nagpapamerienda na Kasi, hindi, sa totoo, may nakikita talagang bunga. Hindi kaya ang madamot nakakapag-question yun ng kaligtasan. Hindi, sa totoo lang. Oo, nakaka-question ng kaligtasan yung mga madadamot. Opo. Dahil ang Panginoon ay mapagbigay, ngayon pumasok sa iyo ang mapagbigay, bakit ikaw ayaw sumuporta at tumulong? Adi ka parang magkaiba. So dito, ang taga Thessalonica, wala dito pero tumutulong sila kasi bunga ng Espiritu. Sumusuporta sila sa manggagawa. Hindi dahil sa naghahangad si Apostle Paul, kundi dahil yon ang dapat na makita sa isang mga mananampalataya na sumusuporta sa gawain ng Panginoon at sa mga manggagawa. Is that right? Amen. Ano po? Ganyan din Matthew chapter 10 and verse number 40 to 42. Matthew 10:40 to 42. He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. Verse number 41, he that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. And verse 42, and whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall no wise lose his reward. Imagine nyo po, kapag isinuportahan mo ang mga manggagawa, ang lingkod ng Panginoon, ano sabi diyan? May reward. Kaya hindi po nakakatakot no sumuporta. Kung ikaw ay nananampalataya at ikaw ay tunay na nakakakilala sa Panginoon. Opo. Kung kaya ang mga manggagawa, when it comes to giving, nakakahiya ang mga manggagawa na hindi nagbibigay ng tama. Nakakahiya ang mga manggagawa na hindi, napakababa ng pagdating sa giving. Ewan ko lang kung sa panahon ngayon, kung merong tataas sa pagbibigay sa ating pastor. Ewan ko lang kung meron. Sino ka nagkuhan dito sa giving? Yeah? Ewan ko lang kung merong tataas sa porsyento ng pagbibigay kay Brother Eric. Napakataas ng giving po ni Eric ng percentage nun. Nasa higit ng 50%. Ang kanyang, I think 60% ata ang giving nun. Sa akin din po, it's about nasa 50%. Ang giving. Kaya minsan, ang tingin, ang laki naman ang giving. Yung ibinabalik naman yan, ang binibigay niyan. Diba? Isip natin, ang laki na ng support natin kay pastor. Tanong nyo po kung gaano yung ibinabalik nila sa Panginoon. Baka hindi nyo po alam yun. Baka iniisip nyo lang, ang laki ng binibigay natin kay pastor, pero yung kanilang binibigay din naman at binabalik. May mga labas pa po yan ng mga dito yung mga pinupuntahan, iba pa rin ang giving doon. Yan, mga kapatid. Pero sabi nga po, ang sumuporta, ano po ang sumuporta? Sigurado, verily I say unto you, he shall no wise lose his reward. Hindi mawawalan ng ganti sa kanila. In 1 Timothy 5:17, kaya ang sabi diya, mga kapatid,
it is a blessing for the brethren. Sa mga kapatiran, blessing yun. Sa mga unbeliever, we will not expect them to support. Sabi diyan, let the elders the truth will be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word of doctrine. Kaya sabi ng Panginoon diyan, yung bigyan mo ng double honor, yung mga manggagawa, yung mga nagpapagal sa atin, lalo na pagdating sa salita ng Diyos. Kasi bukod sa may biyaya na ikaw matatanggap, yan pa galing sa puso ng Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, mga kasama, again, if we understand the shoes, we know what's in the shoes of the pastors and workers, we will support. Amen? Not only to support them, but also, sabi nga po dito in verse number 11, only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. And I do believe Luke really appreciate na ginagawa ni Paul. Kasi alam nyo, kung hindi nakikita ni Luke, ay sino ba si Luke? He is a physician, right? Hello? He is a physician. He is a doctor. Hindi yan basta maloloko. Right? Matalino yan. Kaya nga detailed ang book of Luke. Diga? Kaya nga napakahaba ng mga verses diyan. Dinidetail masyado ni Luke because he is a physician. At na-appreciate niya, nakita niya ang gawa ni Apostle Paul, the reason why Apostle Paul did not live as si Luke, hindi niya iniwan si Paul because he appreciate ang ginagawa ni Paul. Amen? Amen. Kaya hindi natin iiwan ang mga manggagawa, ang pastor, if we really appreciate their work. Amen? Amen. Kumbaga, kung saan man nila gawin yan, tingnan natin yung ginagawa at nagagawa nila din sa ating mga buhay. Sabi nga ng profitable, yung beneficial, useful. Kasi nga, as a simple thing, you appreciate sa kanila, it encourages them to continue. Kaya nga yung paghalimbawa, ang pastor nagsasalita, nag-i-amen, very appreciative yun. Malaking bagay yun. Amen? Oo. Hindi po. Malaking bagay na na-appreciate ng mga member sa kabilang banda sa mga worker. Ano po? Kumbaga, where was the last time that you give thanks unto them for what they have done sa inyo? Kailan ba yung huling kayo nagpasalamat dahil kayo ay inihatid? Hindi po trabaho na kayo po ay ihatid. Tama po ba? Hindi trabaho po na kayo po ay ihatid. Yan ay trabaho po ng mga mananampalataya na pumunta dito ng kusa at umuwi ng kusa. But because they appreciate you, yun ang ginagawa nila sa inyo. When was the last time na kayo nagpasalamat sa naghatid sa inyo? Ha? Amen? Nakaka-encourage po yun sa mga naghahatid po yun. Kasi pagod na rin yan maghapon. Kasi sa totoo, yung mga driver, lalo na, sila ang pinakahuling pupunta sa kanilang higaan. Sila yung pinakahuling pupunta. Yung iba harok na, sila ay naandun pa sa kalsada. Sila ay basang-basa ng ulan, pero so good, tuloy. Let us appreciate that simple thing sa kanila. Yung kanilang mga ginawa, yung mga ginagawa, opo, appreciate ninyo po. Malaking bagay po yun sa mga manggagawa. Yan. Yung kanilang mga pagpapagal sa gawain, yung mga pag-aaral nila sa salita ng Diyos. Ano po?
upang mabigyan tayo po ng nararapat na pagkain natin, appreciate. Appreciate them. Simple greetings then for the achievement. Kumbaga, parang meron dito, ay, talagang be proud. Na, ay, salamat, meron tayong mga worker, meron tayong mga pastor na masipag. Kung bakit nakikilala ang church, bakit sa lipunan natin dito ay kilala, ay magpasalamat tayo. Dahil, ako'y member doon ng church. Pastor ko yun si pastor din. Manggagawa namin yun. Oo. Alam niyo, pag nakarating yan sa mga manggagawa, nakakapursige lalo. Pero kung mga balita, ano gano'n man yung kare? Ay, nako. Parang nakaka-discourage. Diga, mga worker? Kunwari pa ano? Oo. Kaya appreciate natin sila. A simple token sa kanila, ano po? Yung kapag tayo po, yung naalala natin sila, kapag tayo nagbakasyon, kapag tayo may pinuntahan, yung may konti man lang pasalubong sa kanila, appreciate them. Yung ganung bagay. Hindi naman po kailangan ng malalaki yung ibibigay ninyo po. Sa isang tao, yung maramdaman lang naman niya, naaalala ako nito. Man? Oo. Yung maalala man lamang, na-appreciate ninyo yung sila sa buhay ninyo. A simple celebration para sa kanila. Again, it's not about how big we can give unto them. Yung appreciation lang, yung appreciation po para sa kanila, yamang nakikita at nakikita natin yung ginagawa nila. Amen? Sabi nga natin, kaya sa title natin, what's in the pastor's shoes or the worker's shoes? Dinitil muna natin Ayon dito sa sinasabi ni Apostle Paul, ngayon, ma-appreciate natin mga bagay na yun. In Colossians chapter 3, verse number 16, Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly and all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. When the word dwells in our heart, we have no other action than to sing and to be thankful, to be joyful, and to appreciate the things that God had done in our life. Tama po ba? Kapag ang salita ng Diyos ay talagang pumasok sa ating puso, mapapaawit ka, talagang magpapasalamat ka. Amen? Yan. Kung sino tayo ngayon, kung bakit tayo nakakilala, kung bakit tayo nagpapatuloy, kung bakit tayo lumalago, yes, first, because of God, and secondly, may ginamit na mga manggagawa ang Panginoon. Tama po ba? Hindi tayo basta napuntalaan dito nang walang ginamit sa atin. Amen? Meron po ba ditong nagkusa na laan na pumunta dito? Meron po ba? Ako napapunta dito dahil si Kuya Owel, yun ang nag-invite sa akin. Pero ako'y nakakilala, it's because of the preaching ng ating pastor. No. Yan po. Hindi maaaring walang part ang mga manggagawa sa inyong buhay ng isang mananampalataya, kahit saan pumunta. So sila, syempre, sa ibang church, appreciate nila yung kanila, na meron sila. At sa atin, ang dami natin ditong manggagawa. Amen? Oh. Kaya nga, kapag ang salita ng Diyos ay talaga nanahan sa atin, ay tayo magpapasalamat talaga. Napakagandang maging ugali natin po yun. Kaya tinan nyo po, yung mga nag-chat kay Pastor, Pastor, salamat po. Di ba? Sa ganito, ganyan, etc. Alam niyo bakit ipinopost noon? Kasi appreciated sobra niya yung ganun at nakaka-encourage po yun sa kanya. Oo. Nakaka-encourage po yun sa pastor. Sa mga manggagawa, nakaka-encourage po yun. Malaking bagay po yun sa kanila. Acknowledge. Acknowledgement gives them a feeling of fulfillment as it re-energizes them to do more.
Ayan, nagpapalakas ulit sa kanya para gumawa ulit, magtrabaho ulit, at magsikap ulit. Taking your time to show your appreciation tells how grateful you are for their hard work. Ano po? Magbigay ka ng panahon na magpasalamat sa kanya. Oo. At huwag kang lalapit na wala lang, na ganun lang. Huwag kang lumapit lang sa pastor mo dahil may problema. Oo. Huwag tayo masanay ganun. Pastor, may problema. Pastor, may sasabihin. Hindi. Lumapit ka din naman na kahit wala kang problema. Yung may aabot ka. Hindi lang ibibigay mo yung problema, kundi a simple token din naman, di ba? Oo. Appreciate a little thing, a simple thing. Appreciate natin yun. Yung ganoong bagay. Kasi sabi nga, tayo ay naligtas, nakakilala, may ginamit ng Panginoon ng manggagawa. Kaya hindi, sabi ko nga, sa akin talaga, ang ginamit sa akin, hindi ko nakakalimutan. Si Kuya hindi ko nakakalimutan si Kuya Opo. Si Pastor, hindi ko nakakalimutan kasi malaking parte sila ng buhay ko, ng pagkatao sa spiritual ko. Malaking parte sila. Kaya hindi ko sila kinakalimutan. And always I appreciate them. Ano po? Sana ganun din tayo. Amen? Sa mga manggagawa natin, sa pastor natin, huwag kayong lalapit lang magbibigay ng mga problema. Ano po? Lumapit din po kayo kahit walang problema. Mayroon ding konting token. Amen? Hello? Parang walang na-amen sa akin. Amen? Opo. So, nandiyan, si Luke, ay nakilala si Paul nga, sabi nga in Troas in Asia Minor during that Paul's secondary missionary journey. At nandiyan nga sa Acts 16:9, yan yung sinasabi na vision ni Apostle Paul, na makikita, there's someone na doon may makikilala siya, and that is Apostle Paul. At kung bakit sa Apostle Paul, sa lahat, sabi nga doon, di ba? Sa talata na ating binasa, only Paul ang hindi nang iwan sa kanya. Bakit? Kasi na-appreciate, only Luke ang hindi nang iwan sa kanya. Kasi I do believe, bilang si ay doktor, alam niya yung mga trabaho na hindi madali. And he appreciate it. So, yaman nakita natin dito, the shoes of pastors and the workers. Let us support them. Let us do a simple appreciation unto them. And verse number 8, ng 2 Timothy 4 verse number 8, sabi pa rin po ng talata dito, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but only all them also that love is appearing. To all that love is appearing. Yung pagbabalik ng Panginoon, ay yung nagnanais, na-excite dito. At alam nyo po, a loving God can be manifested on how we love the pastor and the worker. Naniniwala po ba kayo doon? Huwag mong sabihin mahal mo ang Diyos kung hindi mo mahal ang pastor at ang manggagawa. Amen? Mahal niyo po ba ang mga manggagawa dito? Yung iba lang. Mahal po ba ng mga kapatiran dito ang pastor? Gano'n niyo po kamahal? Man. Ano po? Sending love to them. Sending love to Christ appears or will be manifest to our love to pastor and to the worker. Lagi ko po nga pong sinasabi dito, ang talata ng Jeremiah 3:15. And we are very familiar for that. Ano po? Ano po ba Jeremiah 3:15? And I will give you. Okay. Saan galing po ang pastor? Heart. Puso ng Panginoon. Ano po? Ang laging sinasabi ni Pastor Eloy Dian, ang iyong ang asawa ay galing malapit sa puso.
ay yung mamahalin. Ay, ito pa kaya po. Galing mismo sa puso. At sabi ko nga, ang pastor ang aking thermometer lagi. Kung paano ang Diyos ay natutuwa sa akin. Pag nakita kong ang pastor ko ay natuwa sa akin, alam kong natutuwa ang Diyos sa akin. Ay damdamin niya ng Panginoon eh. Galing sa puso eh. Kung anong puso ng Panginoon, sa lobin ng Panginoon, ay nandiyan yan eh. Tama po ba? Oo. Kaya sa preaching, laging tinitingnan, pinagmamasdan ko ang pastor. Pag na-appreciate ng pastor yung preaching, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil alam kong tinanggap ng Panginoon yung aking paglilingkod sa Kanya. Oh. Kasi hindi naman natin kayang makita, ang Diyos ba'y natuwa kaya? Yeah? Nakikita ba natin ang Diyos kaya'y natutuwa? Yeah? Hindi natin kita eh. Tama po ba? Pero merong galing sa puso niya. Yeah? Then let us send love. Kaya ang magbigay ng problema sa pastor, ay kanyan. Pag pinalungkot niyo ang pastor, pinapalungkot niyo ang Panginoon. Amen? Kaya magsikap sa bawat isa sa atin. Isang malaking bagay yung agahan mo na lamang, diba? Pag-attend, malaking bagay yun. Kasiyahan na pagpapakita mo ng pag-ibig sa kanila, sa pastor. Diba? Opo. Yung nandiyan ka lagi, yung sumusuporta ka lagi, yung na-appreciate mo, malaking kasiyahan po yun. At kapag natuwa po ang pastor, ang mga manggagawa, pinapasaya natin ang Panginoon. Amen? Let us send love unto them. Ano po? Magpakita tayo ng pag-ibig sa kanila. Amen? Amen. At maraming magagawa yung pag-ibig na yan. Bagamat may makita tayong kapulaanan o mali sa Kanya, still, makikita natin pa rin yung biyaya ng Diyos sa Kanyang buhay. Amen? Oh, dahil once na kapag nakita mo yung masama, ibig sabihin, ay hindi maayos ang puso mo diyan. Di ka? Oo. Pero tingnan nyo, ang mga umiibig, lahat na yung maganda ang nakita. Tama po ba? Oo. Amen? Aba, kunwari pa din. Ayaw mabisto, ayaw mahuli. Kapag ikaw ay in love, lahat na yung maganda yung makikita mo. Ang lahat ng kapulaanan niyan, hindi mo papansinin. Diga? Maganda ba? Mahabang buhok? Diga? Yung mga ganyan, diga? Maganda? Mabait yan. Oo. Maganda? Masipag. Diga? Talaga, hindi mo makikita yung kapulaanan niyan, yung mga magagandang bagay. Right? Kasi you love. So, ganun din yun. When it comes, hindi yan ilalayo din. When it comes to the worker, when it comes to the pastor, if you love, ang ma-highlight din lagi yung mga magandang nagagawa sa bawat isa sa atin. Amen? Dahil sabi nga ng mga talata, ito, tingnan nyo po. 1 John chapter 3 verse number 10. 1 John chapter 3 verse number 10. And these the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay sa dyablo. Yeah? Oy, sa dyablo ka kapag hindi ka naibig sa iyong kapatid. Oy, kapatid ko naman to, kaya mahal na mahal ko yun. Ay, parang iba ata yun ah. Ibang application ata nun ah. Ay, may magagamit na talata na. Ako ay sa Diyos. Oy. 4 verse number 11. Ano po? 4 verse number 11 ng 1 John chapter 4. Beloved, if God so love us, we ought also to love one another. Mamahalin natin ang bawat isa. Kung tayo ay sa Diyos, ay lalo nang galing sa puso ng Panginoon, ang hindi pa natin lalong mahalin. Diba? Kung meron sa bawat isa sa atin dito, mas appreciated natin, mas special sa atin, ang kanyon ang pastor yon. Amen? Oo. Yung mga tinawag ng Panginoon, yun yun. Amen?
Sana sa bawat isa sa atin, yan, kapag tinawag na, yan, kaya ang pag-disrespect to the man of God is also disrespect to the one who called. Ganyan din ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal din po yan, makikita pagmamahal sa mga manggagawa at sa lingkod ng Diyos. At sana sa bawat isa sa atin, let us send love unto them. Amen? What is in thy pastors and workers' shoes? Nakita natin doon, hindi po madaling trabaho. I will tell you, hindi nyo kakayanin yun. Hindi nyo kakayanin. Kaya hindi binigay ng Panginoon sa inyo, hindi nyo kaya ang trabaho na yun. Sa anak nyo na lang kayo hirap na. Diga? Oo. Sa anak nyo na lang kayo hirap na. Ay, diyan pa kaya dito? Ilan ang attendance dito ngayon? Ilan ang members dito? 200 plus. O, palagay natin 201. Ano po? Ang dami nun. Di ka? Ang dami nun, 201. Di ka? Na lahat yun ay iintindihin mo. Hindi madaling trabaho. Hindi madaling. Sasabihin ko sa inyo, pag kayo ang tumayo sa ganon, pwedeng kaya nyo ipagyabang isang linggo. Pero yung consistently, ay, ewan ko po sa inyo. Kaya maraming manggagawa ang umaalis. Kasi yung pressure, yung bigat ng gawain, ay hindi po maalwan. Ang mga manggagawa, hindi po makanyan. Kaya nga po yung manggagawa, gagawa ng gagawa. Pag yan ay hindi nagawa, hindi yan manggagawa. Ano po? Sa mga worker, yan po. Pag ikaw ay hindi nagawa, hindi ka manggagawa. Dahil ang manggagawa, kaya tinawag na manggagawa, gagawa ng gagawa. May ginagawa. Ano po? Sa mga member, hindi nyo kayang gawin ang kanilang ginagawa. Pwede kayong sumama sa inyong oras. Pero yung araw-araw na kayo sumama, hindi nyo kaya. Sigurado yun. Ano po? Pwede kayong maging consistent isang linggo, pero yung iwanan nyo na ang lahat, para kayo'y laging dito, hindi nyo kaya yun. Amen? Pero may kaya na tinatawag ang Panginoon. Ang mga manggagawa, ang ating pastor, let us appreciate them. Let us love them and let us support them. Amen po ba? Amen. Purihin po ang Panginoon for this morning. Let us all pray.